may mga nagkomento talaga na eto, sabi niya, doon ka lang sa trabaho mo to defend the Catholic faith. Huwag makialam sa politika. Wala kang alam. Nako, huwag daw ako makialam sa politika dahil wala akong alam. Dapat lang umano diyan sa pag-defend ng ako ng pananampalataya. Diyan ka nagkamali. Yun ang maling akala at daming nabiktima sa maling akala. Hindi tama ang pananaw na mag-defend ka na lang ng pananampalatayang Katoliko. Na para bang ipalitaw ninyo na hiwalay ang usaping panlipunan, hiwalay ang usaping pampolitika sa ating pananampalataya. Kahit nga sa ating konstitusyon, ang konstitusyon natin, di ba, may preamble. Sa preamble pa lang, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Hindi hiwalay ang Diyos sa isyu ng ating lipunan. Yun ang problema kung ihiwalay niyo. Dahil kung ihiwalay niyo, pwede na mangyari na sa panahon ng eleksyon, kahit boto ninyo ay ibinta ninyo. Yun ang mangyari kung magtatrabaho kayo sa gobyerno, pwede kayong mangnakaw kung hiwalay ang pananampalataya at sa pamumuhay sa ating lipunan. So, maling-mali ang pananaw na mag-defend ka na lang sa pananampalatayang Katoliko para sa ang dami na kasing mga nagkomento sa ganito mga kapatid na para bang ang usapin na may kaugnayan sa ating lipunan, ang usapin na may kaugnayan sa ating politika ay hiwalay din. Sa katunayan, malinaw ang aral ng simbahang Katoliko na ang pananampalatayang Katoliko ay hindi lang ito pangsimbahan. Ang pananampalatayang Katoliko, ito ay dapat isinabuhay pati na sa lipunan. So bilang Katoliko, may tungkulin tayong ipaglaban ang katotohanan. Tumindig laban sa mga fake news. Di ba? Tumindig laban sa kasinungalingan. Makialam sa mga isyu na may epekto sa kabutihang panlahat sa ating bansa. So, ito'y hindi pakikialam, kundi ito'y bahagi ng moral responsibility sa bawat binyagan sa pananampalataya. Bakit? Ang pananahimik sa gitna ng mali, ang pananahimik sa gitna ng korupsyon ay hindi yan kabanalan. Kung may mga grupong nagpakalat ng maling impormasyon, lalo na sa pananampalatayang Katoliko, lalo na sa politika, lalo nang magiging mahalaga sa mga taong may prinsipyo at sa pananampalataya na magsalita at manindigan. Hindi bawal sa Katolikong pananampalataya ang makihalok sa isyong may kaugnayan sa ating lipunan. Alam nyo, ang bawal ay ang pagiging bulag sa katotohanan. At hindi lang yan, meron pang isa. Ito, sabi niya, magkano kaya natanggap ng taong ito na mga amo niya? Sure, may instruction ito galing sa isang asong ulol na mukhang pera basta kikita ng pera ang prinsipyo, wala nang pinagbili sa pera. Kumikinang na salapi galing sa nakaw rin. O, yan. Si Joel Marcial. Joel Marcial. Hello, Joel Marcial. Gano'n na ba kadali ang paghusga ngayon? Lalo na sa paghusga mo sa akin. Kapag may magsalita tungkol sa isyu politika, isyu na may kaugnayan sa lipunan, automatic na bang bayaran na agad? So kung susundin natin ang logic ninyo, ibig sabihin na lahat na naglabas ng opinion sa social media ay may kapalit na pera. Di ba? Hindi. Bakit ako? Wala naman akong natanggap. Asaan ang ebidensya? Hindi ba pwedeng may mga tao na talagang magsalita dahil sa panindigan?
dahil sa prinsipyo at malasakit sa ating bayan. Kahit nandyan kayo na madali lang maghusga, pero kailangan ang paninindigan dahil sa ganitong klaseng paratang na hindi argumento, ito ay paraan para iwasan ang tunay na usapan, yung tinatawag na ad hominem. So imbis sagutin ang punto, ang tao ang inaatake. So kung may maipakita kayong konkretong ebidensya, abay ilabas ninyo. Pero kung puro haka-haka lang kayo, malinaw na paninira lang ang ginawa ninyo. Bakit? Dahil mahirap sagutin ang totoo. Sa diskurso, mas mahalaga ang katotohanan kaysa akusasyon. Di ba?